Kag sa number 1, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang liwat nagpagwa sa notice of increased seismic activity sa bulkan Kanlaon. Sa advisory sang PHIVOLCS, may 72 ka-volcano tectonic o kun VT ang na-record. Humalin las 12 kainas ang kaagahon, tubtub las 8 kainas ang aga. Pathag ni Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLCS. Sa kasubong at iyon sang Setyembre sa nagligid nga tuig, may mga kasubong man nga hitabo nga na-record pero ini sa pihak nga bahin sang bulkan. Ang swarm kung madamo nga VT sunod sa iya nagakasayuran nga mayara sang magmatic intrusion sa idalom. Sunod sa PHIVOLCS, ang VT ginatugas ang rock fracturing processes. Kagang pagsaka sini, nagapatimaan sang padayon nga rock fracturing sa idalom sang bulkan samtang ang nagasaka nga magma o kun magmatic gas nagapangita sang alagyan padulong sa surface. Sa September 14 nga record sang sulfur dioxide naga-average sa 2,338 tons per day. Kung may threat man sang immediate eruption sunod kay Bornas, mabudlay nga mahambal ini. Pero nagapabilin ang moderate chance of eruption. Nagapabilin man sa alert level 2 ang bulkan kag ginasulit sang PHIVOLCS nga ang 4-kilometer permanent danger zone dapat nagapabilin gani wala sang human activity sa among nga area. Wala sang evacuation sa 6-kilometer danger zone nga gina-recommend. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, pada ng probinsya, nagapakig-angot sa PHIVOLCS. Kung en kaso nga matabo, local fund na lamang ang mahimo gamiton para sa pagkaon. Wala na mga LGU sang pondo, labi ng Kasilyana, nga magasalig na lamang sa bulig nga magagikan sa probinsya. Mahirap pong sabihin, no? Kasi last year, ganito rin po yung status ng volcano. In fact, last year po, nung nagkaroon po ng volcano tectonic earthquake swarm ng September, ang taas din po ng sulfur dioxide emission, lumagpas po ng 11,500 tons per day. Last year, it was really bad, no? Pero wala pong nangyaring eruption ng September. But what happened was, after that period, noong October po, nagkaroon na po tayo ng start ng ash emission. Then we had the eruption in December 9 na. So medyo mahirap pong sabihin sa Kanlaon kung meron pong immediate threat. Definitely nandyan po lagi yung chance na magkaroon po tayo ng moderate size eruption. We will always be guided by the alert level. No? So right now it's alert level 2. Meaning to say nobody should be within the 4-kilometer danger zone, and nobody is. No? So those that lived there before are still in the evacuation center. So we're hoping that it remains at the alert level 2, so we don't need to evacuate more people again, no, to the centers. So we are in constant communication with PHIVOLCS. Are vehicles in place in case massive evacuation may be needed? Especially, again, no, we experienced it before.